patuman camping? Panyera, preparayo ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar, nesesita kita evakwa. Tupaw tu, panyera. Pero kosa-kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dito yung mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dito yung bag. Prepara tamen ko na dito yung raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati atamin mga kamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dito yung bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Nagagamot ba ang HIV? Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin,
Isang mapagpalang araw sa lahat ng aking mga mahal na ka-HNP, Luzon, Visayas, Mindanao at sa bawat sulok ng mundo kung saan may Pilipinong nakikinig mula sa mga break room ng mga ospital dyan sa ibang bansa, sa London o hanggang sa mga cabin ng mga barko sa gitna ng karagatan, gabi man o araw dyan. Welcome po sa programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Eman Aquino. Kumusta po ang puso mo ngayon, kapatid? Nandito tayong muli sa ating Hardin, isang tatawagin nating ligtas na espasyo upang magpahinga tayo, huminga, at samantalahin natin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa ating amang nasa langit. Maligayang pakikinig kay Kuya Ador Malapitan, Ate Baby Adriano, kay Mami Jenny Estrada. Good morning po. Happy listening kay Raincy Arieta, Maria Agnes Bonyog at sa buong pamilya. Praise God kay Nanay Isabel Hugilon, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging kay Nanay Vicenta Tolentino. Masaya po ako na makasama kayo ngayong umaga at lagi niyong tandaan, every gising is a blessing. Ngayong day 2 ng ating serye, ng ating pagsasama-sama sa salita ng Diyos, bago po tayo manalangin ng may pagkakaisa ang ating mga puso, ang ating pagbubulay-bulayan ay may pamagat na When God Seems Silent. When God seems silent. Kapag parang pakiramdam mo lang naman o pakiramdam nating lahat, parang tahimik ang Diyos. Ang ating babasahin ngayon, isang talata mula sa Psalm 13, verse 1. Suriin po natin ang sinasabi sa Awit, Kapitulo 13, talatang 1 na isinulat po ni Haring David. Sabi niya, hanggang kailan mo ako kalilimutan, Panginoon? Magpakailanman ba? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin? Alam nyo mga ka-HNP, napakarami sa atin ang nakaka-relate kay David. Yung pakiramdam na nagdarasal ka naman gabi-gabi, araw-araw. Nagpe-pray ka naman, di ka naman pumapalya. Nag-aayuno ka pa, sinasamahan mo ng talagang malalim na intercession, pananalangin, umiiyak ka, pero ang naririnig mo lang ay katahimikan. Tahimik. Tahimik ang langit sa'yo. Parang ganon ang pakiramdam natin. Echo lang ng sarili mong boses ang bumabalik sa'yo. Minsan sa ating buhay pananalangin, nangyayari talaga yon. Actually, kung titingnan natin ang kasaysayan nating mga Pilipino, pamilyar po tayo sa ganitong eksena. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, dumaan po ang ating mga ninuno sa mahigit 300 taon ng hirap at pananalangin. Sa ilalim po ng matitinding hagupit at pang-aapi, maraming beses ding naitanong ng mga Pilipino, nasaan ang Diyos? Naririnig niya ba ang iyak ng bayang ito? Isipin mo, mahigit 300 taong pananakop yun at pang-aalipin sa ating mga kababayan. Sa ating kultura talaga, hanggang ngayon naman, kilala tayo sa pagiging matatag
o may resilience na tinatawag, ano. Pero ang katotohanan, ang tatag na yan ay hindi galing sa sarili nating lakas. Kahapon ay binigyang diin natin ito, ano. Ito ay bunga ng kultura ng pananalig sa Diyos sa gitna ng mahabang katahimikan. Mahabang katahimikan. At makikita natin sa kasaysayan, pinapatunayan na ang katahimikan ng Diyos noong panahon ng kadiliman, sa ating kasaysayan. Magandang tingnan natin, balikan natin yon, ano, kasi kahit naman ngayon, mayroon din tayong ganitong pakiramdam sa kalagayan ng ating bansa. Yung katahimikan ng Diyos noong panahon ng kadiliman ay hindi po nangangahulugang iniwan niya ang Pilipinas, no? Naniniwala po tayong lahat, mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. Sa halip, nakita natin na yung panahong yun yung panahon kung kailan dahan-dahan namang hinuhubog ng Diyos ang ating pagkakaisa, tapang, at pananampalataya. So, makikita natin kahit ngayon, ganyan din sa personal nating buhay. Meron akong naalalang kwento ng isang kapatid natin sa Panginoon, si Kuya Benji, miyembro ng isang community church. Pero ngayon, nagtatrabaho na bilang factory worker sa Taiwan. Bago umalis si Benji, nagkasakit ng malubha ang kanyang bunsong anak. At dahil dito, nabaon siya sa utang, walang-wala. Hindi na niya alam kung paano makaka-recover o paano siya makakaahon sa hirap, makapagbayad ng utang. Gabi-gabi siyang umiiyak sa gilid ng kalsada habang nagbabantay ng tricycle. No? Minsan sinabi niya, Pastor, halos mapatid na ang ugat ko sa leeg sa pagpipray. No? Lagi ako nagpipray pero parang pakiramdam ko bingi ang langit. Bakit walang milagro? Bakit walang nangyayari? Hindi ko alam kung naririnig nga ako ng Diyos sa aking mga ipinapanalangin. So yung ganong klaseng pakiramdam, dumating ang pagkakataon na nakalipad siya pa Taiwan. Pero doon, mas naging matindi ang challenge. No? Mag-isa lamang siya doon, malamig, at ang unang 3 buwan niya ay puro adjustments. No? Nahirapan talaga siya. Sabi niya, Lord, dinala mo ba ako rito parang lalong pahirapan? Bakit ang tahimik mo? Parang pamilyar ako sa katanungan yan na kami rin ng misis ko nung unang 3 taon namin dito sa Zamboanga. Nagkaroon na rin kami ng ganong klase ng katanungan na ano po ba talaga ang dahilan kung bakit mo kami dinala sa lugar na ito. Ang aming puso ay nagmamahal, no, sa mga Muslim, kaya kami ay nagpailalim, no, o sumunod kami, nagpakumbaba kami at kami ipinadala sa misyon dito sa Mindanao. Sa ilang taon na parang tila wala pang nangyayari, nagtatanong na rin kami, Lord, ikaw ba ito o kami lang? Kami lang ba may gustong pumunta rito? After 3 years, binuksan ng Lord ang ministry dito sa FEBC. Doon ko na nakita ang dahilan. Yung pala, sa panahong parang pakiramdam mo, tahimik lang si Lord, meron na siyang ginagawa sa background. No? Ganon din yung nangyari kay Kuya Benji. Habang tahimik ang Diyos sa pakiramdam ni Benji, may ginagawa na pala ang Panginoon sa background. Yung kanyang employer sa Taiwan, napansin yung kanyang kasipagan. So binigyan siya ng bonus. At yung doktor ng anak niya sa Pilipinas, biglang nag-offer ng libreng operasyon sa pamamagitan ng isang foundation. Grabe, no? Habang akala ni Benji ay natutulog ang Diyos, dahan-dahan na palang inaayos ng Ama ang mga piraso ng kanyang buhay. Kaya sa panahong ito, kung nakikita nyo na parang, kailan ba makikita natin ang ginhawa sa bansang Pilipinas? Alam nyo, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siya.
o hindi siya kumikilos. Madalas, gumagawa siya ng background o sa background habang hinuhubog ang ating pagtitiwala. Yan ang napakalaking aral o issue sa harapan ng ating Diyos, yung ating pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Kaya hinuhubog niya yan yung ating pagtitiwala. So kinailangan ni Benji na matutong magtiwala hindi sa kanyang nararamdaman, kundi sa katapatan ng Diyos. Yun ang malaking bagay na dapat nating matutunan sa buhay. Hindi tayo dapat nakafocus sa ating mga pakiramdam, kundi doon tayo lagi kung sino ang Diyos, yung kanyang karakter. Kanyang katapatan ay di nagbabago sa lahat ng panahon. Mga kapatid, mga ka-HNP, ang tanong ko sa iyo, anong aspeto ng buhay mo ngayon ang parang tahimik ang Diyos? Parang tahimik ang Diyos. Ano bang aspeto ng buhay mo ngayon na nakikita mo na parang magulo, pero parang di mo makita kamay ng Diyos? Yan ba ay sa relasyon nyo ng iyong asawa? Baka may problema ngayon ang mag-asawa at di nagkakasundo at parang nawawalan ka na ng pag-asa. Buhay ang Diyos. O yan ba ay sa nakuha mo ngayong resulta ng medical exam mo kamakailan? Parang very frustrating dahil hindi favorable ang result. No? Parang ang tingin mo ay hindi ka pinakinggan ng Lord. O sa inaasam mo na siguro bago at mas maayos na trabaho, mas malaki ang kita, pero parang hindi ibinigay sa iyo. Huwag mong pagkamalan na ang delay o katahimikan ay pagtanggi ng Diyos. No, huwag nating iisipin yon. Ang katahimikan ng Diyos ay incubator ng iyong pananampalataya. Mahalagang lagi nating makita yon sa bawat araw. Para mangyari yon, narito ang aking challenge sa bawat ka-HNP na nakikinig ngayon. Number 1, pakinggan niyo po mabuti, magbago ka ng pananaw. Para ang makita mo ay merong Diyos na gumagalaw sa likuran. No? Gumagalaw siya sa background habang hinuhubog niya ang ating pagtitiwala. So magbago ka ng pananaw. Shift your focus. Importante ang focus kasi imbis na mag-focus ka sa kawalan ng sagot, mag-focus ka sa karakter ng Diyos. Kung sino siya sa kanyang mga salita. Tandaan mo, kung paano kanya tinulungan noon, kung tapat siya noon, tapat pa rin siya hanggang ngayon. So alalahanin mo yung mga panahong itinawid ka ng Diyos. Pagbago ka ng pananaw. Number 2, ipagpatuloy mo ang pagsunod. Keep moving. Keep moving. Parang walang nangyayari. No? Ang nakikita mo sa iyong paligid. Kahit parang walang nangyayari, huwag kang hihinto sa paggawa ng mabuti. Huwag kang huminto sa pagtatrabaho ng marangal. At syempre higit sa lahat, sa pag-aaral ng kanyang salita, tuloy-tuloy tayo. Number 3, pwede mong i-text o i-comment ang iyong prayer request. Bukas ang ating text lines. Binibigay ko naman yung aking cellphone number. Kung late na kayo nakapanood nitong ating programa. O kaya sa live stream comments, pwede nyo nang i-send ang inyong prayer request. O pwede rin sa FB page ng ating himpilan. Yan, pwede po kayong magpadala ng inyong mga kahilingan sa ating Panginoon. Huwag mong sarilinin ang bigat, yun ang ibig sabihin. Huwag kong dadalhin mag-isa ang bigat. Isulat mo yung prayer request ngayon at sabay-sabay nating lalakasan ang panawagan sa Diyos. Ibig sabihin, magdadamayan tayo bilang isang pamilya dito sa HNP. So 3 bagay ang gagawin natin.
para hindi mo mapagkamalan na laging delay o pagtanggi ng Diyos yung katahimikan na nangyayari ngayon sa iyong buhay. Number 1, magbago ka ng pananaw. Number 2, ipagpatuloy mo ang pagsunod sa Diyos. Number 3, i-text mo o i-comment ang iyong panalangin. Amen at amen. Mga ka-HNP, tandaan po natin, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siya. Siya ay gumagawa pa rin para sa iyo. Ako muli ang inyong hardinero na nagpapaalala sa inyo sa hardin ng panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat. Pero pinili mo akong pagtiwalaan, O Diyos, sa mga gawain mo. Ako'y ginamit sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang nanilbihan ng bayong dagat. Kayo ay nananatiling nakikinig dito sa himpilang DXAS, Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito ang inyong mga kahilingan
ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Ngayon naman, saan ka man dako naroroon, kung ikaw ay nagmamaneho, itabi mo muna sandali ang sasakyan kung maaari. Kung ikaw naman ay nasa kusina o nasa iyong silid, sa iyong kwarto, nakahiga ka pa, ipikit mo lamang ang iyong mga mata. Sabay-sabay po tayong lumapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos na mapagpala. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama, mapagmahal ka sa lahat ng panahon. Panginoon ka po ng kasaysayan ng aming bansa at ng aming mga buhay. Lumalapit po kami sa iyo ngayon, dala ang mga pusong pagod, naguguluhan, at nagtatanong kung nasaan ka sa gitna ng aming mga bagyo. Patawarin mo po kami kung minsan dahil sa aming takot, akala namin ay nakalimot ka na. Lord, ibinabalik mo po ang aming paningin sa krus na ikaw ay buhay at laging tapat. Hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa amin sa lahat ng panahon. Lumalapit po kami sa iyo ngayon, taglay ang mabigat na puso, ngunit may buong pag-asa habang ang aming mga kababayan dito sa Mindanao na kamakailan o kahapon lamang ay niyanig po ng malakas na lindol. Idinadalangin po namin ang kanilang kalagayan. Salamat po dahil sa kabila nito, nagpapatuloy ang aming mga buhay, umaasa pa rin po kami sa iyo. Panginoon, nawa ay ipadama mo sa kanila ang iyong yakap ng pag-aliw sa gitna ng takot, pagkawala, pangamba sa kanilang mga puso. Pagalingin niyo po ang kanilang mga sugat, hindi lamang ang mga pisikal, kundi pati na rin ang trauma at bigat ng kalooban para sa mga nawalan po ng tahanan, kabuhayan, o yung kanilang mga mahal sa buhay. Masakit po ito. Pagkalooban mo sila ng lakas ng kalooban nila upang bumangon muli at patuloy na magsilbing kanlungan at sandigan sa bawat sandali ng kanilang kagipitan. Dahil iyan naman ang sinabi mo sa iyong salita, ikaw ang aming refuge, ikaw ang aming lakas, ikaw yung laging handang tumulong sa panahon ng aming mga kaguluhan. Gabayan niyo po at protektahan mo, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno at nakikibahagi po sa mga disaster response initiatives. Pagpalain mo mga rescuers, mga sundalo, bumbero, mga doktor at nurse, mga lokal na pamahalaan, at mga voluntaryo na walang pagod na naglilingkod sa mga lubhang na apektuhang lugar. Ipagkaloob mo po sa kanila ang lakas ng katawan at talas ng kanilang pag-iisip upang maging ligtas at epektibo ang kanilang operasyon. Bigyan niyo po sila ng sapat na lakas ng loob at tapat na puso upang maihatid ang tulong ng mabilis at may pagmamahal sa mga pinaka nangangailangan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong Mindanao, sa iyong kalinga. Alam namin may pag-asang naghihintay matapos ang bagyong ito sa aming buhay o ang kalamidad na ito. Gamitin niyo po ang iba't ibang himpilan ng radyo ng FEBC sa buong Mindanao. Dalangin kong patuloy na mananatili po naming ibabahagi ang mabuting balita ng aming kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Dalangin ko na ang DXFE, DXKI, DXJL at DXGR at kasama na ang DXAS. Patuloy po ninyo kaming iingatan kasama ng aming pamilya. Idinadalangin po namin ang ekonomiya ng aming bansa, lalo na ngayon sa pagtaas ng mga bilihin, kakulangan po ng oportunidad at yung hirap na dinadaanan o dinaranas ng mga karaniwang pamilyang Pilipino. Nagpapakumbaba po kami para sa aming mga pinuno. Bigyan niyo po sila ng karunungan, katapatan at takot sa iyo upang pamunuan ang bansang ito patungo sa kaginhawaan. Pagpalain niyo po yung aming mga magsasaka,
mangingisda, mga manggagawa at mga maliliit na negosyante. At higit sa lahat, yakapin niyo po yung aming mga modern day heroes, yung aming overseas Filipino workers. Ikaw ang nakakakita sa luha na pumapatak sa kanilang mga mata, pinapahid sa gabi dahil sa homesick. Nararamdaman po nila. Ikaw po ang nakakaalam ng bigat ng sakripisyo ng mga magulang na malayo sa kanilang mga anak at ng isang tatay na tinitiis yung diskriminasyon at yung kapaguran para lang po may maipadala po sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ingatan niyo po yung kanilang kalusugan, Lord. Protektahan niyo po sila laban sa mga mapang-aping employer, laban sa kapahamakan at laban din sa tukso. At sa mga sandali na parang tahimik ka at pakiramdam nila ay nag-iisa sila sa ibang bansa, iparamdam mo po ang iyong mainit na yakap. Ipaalala mo sa kanila na ang kanilang mga pawis at luha ay hindi po nasasayang at may magandang bukas na inihahanda mo para sa kanila at sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Salamat po, Panginoon, dahil alam naming bago pa man matapos ang panalangin ito, nagsisimula na ang iyong himala sa aming buhay. At sa bawat nakikinig ngayon sa kanilang mga kahilingan, patuloy kaming nagpapasalamat dahil kumikilos ka na po sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mula sa FEBC Radio,
narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw po tayo ng Martes 9 sa buwan ng Hunyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At Shekinah Abalon. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umabot na sa 35 ayon sa Official Civil or Office of Civil Defense. Ilang flights kanselado dahil sa Mindanao earthquake. Jensan Airport binuksan para sa ilang relief flights. At sa kalakalan, presyo ng langis muling tumaas ngayong araw at ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, pangunahing balita. Umakyat na sa hindi bababa sa 35 ang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay